Hating gabi, nagising ako. Narinig ko ang asawa kong si Carlo na bumubulong. Katelepono niya pala ang kabit, pinaplano ang lahat. Bukas, mawawala ang asawa ko. Sa'yo na ang 700 SEA. Na mansyon na ito at ang daan-daang milyong piso. Ang init ng kumot, biglang lumamig. Narinig ko ang bawat salita, parang isang malamig na kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ako umiyak. Sa halip, may namuo sa aking isip. Ako si Maria. 32 taong gulang. Nakatira sa isang malaking mansyon sa Manila. 5 taon na akong kasal sa asawa kong si Carlo. Sa paningin ng iba, perpekto ang buhay ko. Mayaman, maginhawa at may asawang matagumpay sa negosyo. Pero sa likod ng malalaking pader ng aming tahanan, may bigat na hindi nakikita ng iba. Hating gabi, nagising ako dahil sa uhaw. Dahan-dahan akong bumangon para hindi magising si Carlo. Ngunit wala siya sa tabi ko. Malamig ang kabilang bahagi ng kama. Kinapa ko ito. Walang init. Walang bakas na may humiga doon. 3:30 ng madaling araw. Mula sa silid tulugan, bumaba ako papuntang kusina. Madilim ang buong bahay. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Habang dumadaan ako sa tapat ng opisina ni Carlo, sa ikalawang palapag, may napansin akong manipis na guhit ng asul na liwanag sa ilalim ng pinto. Nagtatrabaho pa kaya siya? Naisip ko. Nitong mga nakaraang araw, lagi siyang abala. May malaking proyekto raw ang kanyang kumpanya. Madalas siyang umuuwing pagod. Kaya naman, akmang kakatok na sana ako. Sasabihin ko sanang, mahal, bumaba ka muna. Uminom ka ng tubig at magpahinga. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ko sa pinto, narinig ko ang kanyang boses. Pamilyar na boses. Malalim. Ngunit ang tono hindi ko pa naririnig kailanman. Puno ng lambing na hindi para sa akin. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Bukas, mawawala na ang asawa ko. Natigilan ako. Ang kamay ko ay nanigas sa hangin. Mahal ko? Sino ang tinatawag niyang mahal ko? Sa'yo na ang 700 metro, kwadradong mansyon na ito at ang daan-daang milyong piso sa bangko. Maging ang lahat ng ari-arian niya, ililipat ko sa pangalan mo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa aking likuran. Dahan-dahan, idinikit ko ang aking tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Lahat ay nakaplano na, patuloy niya. Sa daan paakyat ng Tagaytay. Kung umulan ng kaunti, madaling dumulas ang sasakyan. Isang aksidente. Walang maghihinala. Tagaytay. Doon kami pupunta bukas para sa aming ika-5 anibersaryo. Sinabi niya, iyon daw ang sorpresa niya sa akin. Isang paraan para makabawi sa lahat ng taon na nalungkot ako dahil hindi kami magkaanak. 5 taon. 5 taon na akong nakatira sa mansyon na ito, kasama ang kanyang mga magulang. Si Mang Tonyo, ang biyenan kong lalaki, ay isang taong seryoso at hindi pala salita. Bawat salita niya may bigat. Si Aling Nena naman, ang biyenan kong babae, ay maliit na babae. Ngunit ang dila niya walang kapaguran. Laging may puna. Sa loob ng 5 taon, ang tanging bagay na nagpapayuko sa akin sa harap niya ay ang usapin ng anak. Anong klaseng babae ka ba, Maria? 5 taon ng kasal, ni isang anak wala. Sa takbo ng panahon, mauubos ang lahi natin. Ang kaya ko lang gawin ay ngumiti. Ngumiti habang kinikimkim ang sakit. Sa gabi, umiiyak ako ng tahimik, yakap ang unan. Sinubukan ko na ang lahat. Iba't ibang paggamot. Iba't ibang ospital. Pero pareho lang ang resulta. Walang problema. Sabi ng doktor, maghintay lang, kaya sinisi ko ang sarili ko. Hindi ko kailanman naisip na baka hindi ako ang may problema.
Sa bahay na ito, ang pinakakinatatakutan ko ay si Mang Tonyo. Ang pinakanakapapagod sa akin ay si Aling Nena. At ang pinagkakatiwalaan ko ay si Carlo. O iyon ang akala ko. Sa loob ng opisina, narinig ko ang isang mahinang boses ng babae mula sa speaker ng telepono. Malandi. Paano kung hindi siya mamatay, Carlo? Natatakot ako. Ayokong makulong. Tumawa si Carlo. Isang tawang dati ay para lang sa mga business meeting. Ngayon, napakatamis pakinggan. Huwag kang mag-alala. Pinag-aralan ko na. Sa bangin na iyon, kapag nahulog ang kotse, wasak. Imposibleng mabuhay. Ang mansyon. Ang milyon-milyon. Lahat para sa'yo. Bawat salita ay parang kutsilyong yelo na tumutusok sa puso ko. Kaya pala, para sa asawa ko, ako ay isang hadlang na lang. Isang bagay na kailangang alisin para sa babaeng iyon. Bukas, bibigyan ko siya ng pampakalma. Sa daan paakyat, antok na siya. Kung may mangyari, mas magmumukhang aksidente. Hindi ko na kaya pang makinig. Kung magpapatuloy ako, babagsak ako doon mismo. Nanghina ang mga tuhod ko. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig, nakasandal sa pader, hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo roon. Ang ugong ng aircon at ang tiktak ng orasan ay tila lumalakas, tumutusok sa aking pandinig. Maya-maya, namatay ang ilaw sa opisina. Narinig ko ang pag-usad ng silya at ang mga pamilyar na yabag na papalapit sa pinto. Parang isang taong malulunod na biglang natauhan. Mabilis akong tumakbo pabalik sa silid. Halos madapa ko ng ilang beses. Ngunit nakarating ako sa kama, pumasok sa ilalim ng kumot at tumalikod sa pinto. Bumukas ang pinto. Narinig ko ang mga yabag ni Carlo. Mabagal, kalmado, tulad ng dati. Lumubog ang kutson sa tabi ko. Ang amoy ng sigarilyo na may halong pabango niya ay lumapit sa aking likuran. Ipinulupot niya ang kanyang braso, handa na akong yakapin. Nanigas ang buong katawan ko. Maria, gising ka pa? Malambing ang kanyang boses, pinilit kong lunukin ang bara sa aking lalamunan. Nauuhaw ako. Bumangon ako para mag-care. Matutulog na ulit ako. Natahimik siya sandali. Tapos, inalis niya ang kanyang braso. Nga pala. Maaga pa tayo bukas. Matulog ka na. Tumalikod siya. Ilang minuto lang, naging regular at malalim na ang kanyang paghinga. Tulog na siya. Ngunit ako dilat na dilat ang mga mata sa dilim. Isang malalim na galit at masakit na kaliwanagan ang bumalot sa akin. Dati, iniisip ko, kung hindi ko na kaya, makikipaghiwalay ako. Aalis ako ng walang dala. Ngunit hindi ko kailanman naisip na may isang taong hindi man lang ako bibigyan ng karapatang mabuhay. Gagawin ko ang biyaheng iyon bukas. Ngunit hindi para mamatay, dapat akong mabuhay. Hindi ko matandaan kung nakatulog ba ako ng gabing iyon. Alam ko lang, nang tumunog ang alarm clock, mabigat ang ulo ko. Ngunit kakaiba. Malinaw ang isip ko. Sa tabi ko, nakahiga pa rin si Carlo. Kung hindi ko narinig ang usapan kagabi, marahil ay dahan-dahan ko siyang gigisingin. Tulad ng dati. Ngunit ngayon, tahimik lang akong bumangon. Pumasok ako sa banyo at isinara ang pinto. Tumingin ako sa salamin. Namumugto ang mga mata ko. Tuyo ang mga labi. Sa loob ng bulsa ng aking pajama, naroon ang aking telepono. Kagabi, sa gitna ng takot sa pasilyo, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng kaliwanagan ng isip. Binuksan ko ang voice recorder app at isinilid sa bulsa. Ngayon, habang nakaupo sa inidoro, nanginginig ang mga kamay kong binuksan ang audio file, ang boses ni Carlo. Salita por salita. Malinaw na malinaw. Kapag namatay na siya, ang mansyon at lahat ng pera sa bangko ay magiging sayo na. Pinakinggan ko ito ng isang beses. 2 beses.
Nag-iingay ang tainga ko, ngunit kumalma ang puso ko. Ito ang ebidensya. Hindi ako nanaginip, sin-save ko ang file sa isang hidden folder. Pagkatapos, nagpadala ako ng kopya kay Ana, ang matalik kong kaibigan, sa pamamagitan ng isang messaging API. Isang linya lang ang mensahe ko. I save mo ito. Mahalaga. Huwag magtanong. Sumagot agad si Ana. CJ. Sin-save ko na. Okay ka lang ba? Tinitigan ko ang tanong niya. Okay ka lang ba? Sa huli, sumagot ako, sa ngayon. Naghilamos ako ng malamig na tubig. Nang lumabas ako, kaupo lang ni Carlo sa kama. Gising ka na pala, sabi niya, ngumingiti. Maaga tayong aalis ngayon para iwas traffic. Tumalikod ako para hindi niya makita ang aking mga mata. Ihahanda ko lang ang mga gamit. Hindi na kailangan. Naihanda ko na ang lahat. Kung kahapon niya ito sinabi, kikiligin ako. Isang asawang naghahanda ng gamit para sa bawat biyahe. Ngayon, ang bawat salita niya ay nadudulot ng kilabot. Hindi ko alam kung ano pa ang inihanda niya para tapusin ang buhay ko. Pagbaba namin sa kusina, gising na si Aling Nena. Naguutos sa katulong na ihanda ang almusal. Si Mang Tonyo ay nakaupo sa kabisera ng mesa, nakatutok sa dyaryo. Bumaba na pala kayo. Kumain muna kayo bago umalis. Sabi ni Aling Nena, umupo ako. Inilapit ni Carlo ang upuan para sa akin at inilagay sa harap ko ang plato na may pinaka-perpektong pritong itlog. Kumain ka ng mabuti. Mahaba ang biyahe natin ngayon. Tinitigan ko ang itlog. Naisip ko ang pampakalma. Ngunit mumiti ako. Ikaw din, mahal. Sa sandaling iyon, tiniklop ni Mang Tonyo ang dyaryo. Anong oras kayo aalis? Mga 9:00 po, tay, mabilis na sagot ni Carlo. Tumango si Mang Tonyo. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang mga kalsada sa kabundukan ay mapanlin lang, lalo na kung umuulan. Mag-ingat sa pagmamaneho. Huwag masyadong magtiwala. Isang pagkadulas at mahuhulog ka sa bangin. Nanginig ang tinidor sa kamay ko. Nabanggit niya ang daan sa bundok. Ang pagkadulas. Ang bangin. Nagkataon lang ba? Umiti lang si Carlo. Huwag po kayong mag-alala, tay. Mahigit 10 taon na akong nagmamaneho. Tiningnan ko ang panahon. Maaraw ngayon. Pagkatapos ng ilang subo, ibinaba ko ang tinidor. Nay, masama po ang pakiramdam ng tiyan ko. Kaunti lang ang kakainin ko para hindi mahilo sa kotse. Bago ako umakyat, nag-lock ako ng pinto sa silid. Kinuha ko ang isang maliit na bag, inilagay ko ang telepono, pasaporte, kaunting pera, at isang maliit na USB na naglalaman ng audio file. Nagpadala ako ng isa pang mensahe kay Ana. Kung hindi ako tumawag ngayong gabi, buksan mo ang file na iyan at dalhin mo kaagad sa pulis o sa abogado. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. Sa garahe, binuksan niya ang pinto ng kotse para sa akin. Umupo ako sa passenger seat. Inilabas ng kotse ang mansyon. Nagpatugtog si Carlo ng malambing na musika. Bakit ang tahimik mo? Tanong niya. Medyo pagod lang. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Magugustuhan mo ang biyaheng ito. Ang mga salitang nandito ako na dati ay kanlungan ko ngayon ay nagdudulot ng pagkasuklam. Ay everdim ang aking mukha sa bintana. Maya-maya, binuksan niya ang glove compartment. Kumuha siya ng 2 puting tableta. Para ito sa pagkahilo. Ibinigay ito sa akin ng kaibigan kong doktor. Inumin mo para hindi ka mahilo sa bundok. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Uminom ka na ba? Tanong ko. Hindi ko kailangan. Sanay na ako. Inilagay ko ang mga tableta sa tabi ko. Mamaya na lang siguro kapag malapit na tayo sa bundok. Tumingin siya sa akin.
May kakaiba sa kanyang mga mata. Ngunit nawala rin ito agad. Sige, kung gusto mo. Nagsimula nang umakyat ang kalsada. Sa malayo, nakikita na ang mga bundok. Maria, sabi niya. Sana ang biyaheng ito ay isang bagong simula para sa atin. Hindi ako sumagot agad. Maya-maya, nagtanong ako. Carlo, kung may mangyari sa akin balang araw, ano ang gagawin mo? Natigilan siya sandali. Tapos, tumawa siya. Ano ka ba? Kung may mangyari sa'yo, para saan pat mabubuhay ako? Tinitigan ko ang kanyang profile. Para akong nakaupo sa tabi ng isang estranghero. Habang paakyat kami sa kalsada, biglang nag-vibrate ang telepono ko. Si Aling Nena. Sagutin mo. Ay loudspeaker mo kung gusto mo, sabi ni Carlo, nakatingin sa daan. Pinindot ko ang accept button. Hello, Nay. Sa kabilang linya, hindi ang karaniwan niyang boses na nagrereklamo. Kundi isang pigil na hikbi. At ingay na parang nasa ospital. Maria, ikaw ba yan, anak? Nasaan kayo? Kasama mo ba si Carlo? Kinabahan ako. Opo, Nay. Papunta na po kami sa Tagaytay. Bakit po? Bumigay ang boses niya. Diyos ko, paano nangyari ito? Ang ospital tumawag sa akin. Sabi nila, ang anak ko si Carlo na aksidente sa kotse at namatay. Pinapapunta ako para kilalanin ang bangkay. Maria, anong nangyayari? Ano, nanlamig ang buong katawan ko. Halos mabitawan ko ang telepono. Sa tabi ko, biglang nagpreno si Carlo. Umiskit ang gulong. Huminto kami ng biglaan sa gilid ng daan. Inagaw niya ang telepono mula sa aking kamay. Ang mukha niya ay putlang-putla. Nay, anong sinasabi niyo? Nandito ako. Sino ang namatay? Anong aksidente? Lalong lumakas ang iyak ni Aling Nena. Sila ang tumawag. Ibinigay nila ang buong pangalan mo at ang plaka ng kotse. Sabi nila, ang anak kong si Carlo, bumangga at nasunog ang kotse. Diyos ko! Lumingon ako kay Carlo. Nakita ko ang mga ugat na lumitaw sa kanyang noo. Ang mga kamay niya ay humigpit sa telepono. Pangalan. Plaka. Kinukumpirma na si Carlo ang namatay habang siya ay nakaupo sa tabi ko. Sa sandaling iyon, isang malamig na kaisipan ang dumaan sa isip ko. Ang plano niyang patayin ako sa Tagaytay ay tila nagkaroon ng hindi inaasahang kaganapan. At siya ang unang idineklara na patay, naputol ang tawag. Ang hangin sa loob ng kotse ay naging napakabigat. Tumingin siya sa akin. Maria, narinig mo ba ang sinabi ni Inay? Sino-sino ang namatay? Tinitigan ko siya. Dahan-dahan akong sumagot. Narinig ko ng malinaw. Sinabi niya na patay ka na. Tumawa siya ng pilit. Kalokohan. Nandito ako. Paanong patay ako? Pinaandar niya ang kotse. Ngunit ilang metro pa lang, huminto ulit siya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Impossible. Hindi maaaring magkataon ng ganito. Biglang nag-vibrate ang telepono niya. Isang tawag mula sa ospital. Sumagot siya. Hello. Sa kabilang linya, isang seryosong boses ng lalaki. Si Ginoong Carlo po ba? Ako po ang doktor sa emergency room. Maaari po ba kayong pumunta rito kaagad? May biktima po kami ng aksidente sa sasakyan at lahat ng dokumento ng sasakyan ay nakapangalan sa inyo. Nanigas si Carlo. Ako ito. Kausap ninyo ako ngayon. Hindi ako na aksidente. Huminto sandali ang doktor. Tumatawag po kami base sa rehistro ng sasakyan. Ang biktima ay malubhang nasunog. Mahirap ang pagkakakilanlan. Pero iginigiit ng pamilya na ang biktima ay ang kanilang anak, ibig sabihin kayo. Kung kayo ay buhay, kailangan ninyong pumunta rito kaagad.
Nang matapos ang tawag, binitawan ni Carlo ang telepono. Tila nawalan siya ng hininga. Maria, may gumagamit ng kotse ko. Ang kotseng na aksidente ay nakapangalan sa kanya. Ang taong namatay sa loob ay sunog na sunog. At sa ospital, inaakala na ng kanyang pamilya na siya iyon. May naghanda ng isang kapalit na kamatayan para sa kanya. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ko, nagngalit ang kanyang mga ngipin. Kailangan nating bumalik sa ospital. Agad-agad. Binaliktad niya ang kotse. Ang daan patungong Tagaytay ay naiwan sa aming likuran. Sa biyahe pabalik, walang tigil siyang tumatawag. Tinawagan niya si Aling Nena. Walang sumasagot. Tinawagan niya si Mang Tonyo. Nakapatay ang telepono. Tinawagan niya ang kanyang driver. Hindi available. Tinawagan niya ang babaeng si Isabel. Patay rin ang telepono. Bawat hindi nasasagot na tawag ay parang isang patalim na lalong nagpapalala sa kanyang pagkabalisa. Pagdating namin sa ospital, nakita ko kaagad si Aling Nena. Nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng emergency room. Sabog ang buhok. Nakatakip ang mga kamay sa mukha. Sa tabi niya, si Mang Tonyo. Putla. Tila pasan ang buong mundo. Biglang huminto si Carlo. Tumakbo siya palabas ng kotse. Sumunod ako. Tay! Sigaw niya, nag-angat ng ulo si Aling Nena. Nang makita niya si Carlo, para siyang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang mga labi. Carlo! Diyos ko, tumayo siya at tumakbo para yakapin ang kanyang anak. Umiiyak habang pinapalo ang likod nito. Buhay ka talaga? Kaya sino-sino ang nasa loob doon? Lumapit din si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata na dati ilaging seryoso ay namumula na ngayon. Kung ikaw ay narito, ibig sabihin ang nasa loob ay hindi ikaw. Tumango si Carlo. Walang nangyari sa akin, Tay. Pero malinaw na may gumamit ng kotse ko para magdulot ng aksidente. Nakatayo lang ako sa di kalayuan. Pinapanood ko sila. Walang init. Isang lumalalim na lamig lang ang nararamdaman ko. Lumabas ang doktor kanina. Tiningnan niya si Carlo, pagkatapos ay ang kanyang report. Kayo po si Ginoong Carlo? Tumango si Carlo. Kung gayon, ang pasyente sa loob ay hindi kayo. Ngunit lahat ng dokumento nasa pangalan ninyo. Bumagsak ulit si Aling Nena. Kung ganon may gustong manakit sa anak ko. Hindi direktang sumagot ang doktor. Sinabi lang niyang kailangan ng imbestigahan ng pulis ang kaso. Nang marinig ko ang salitang pulis, nakita kong bahagyang nanginig si Carlo. Isang anino ng kaba ang dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang binawi. Nakita ko iyon. Naintindihan ko na kung imbestigahan ito ng malaliman, hindi lang ang peking aksidente ang lalabas. Kundi pati na rin ang kanyang plano sa Tagaytay, hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Tinanong nila si Carlo sa isang pribadong silid. Bago siya pumasok, lumingon siya at tiningnan ako. Ang tingin niya hindi na malambing. Hindi na rin tuliro. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang malamig na kalkulasyon na nagsisimulang bumalik. Naiwan ako kasama ang kanyang mga magulang. Niyakap ako ni Aling Nena, nanginginig pa rin. Anak, nakita mo ang lahat. Muntik na muntik ko nang mawala ang anak ko. Tinitigan ko ang kanyang kamay. Isang malalim na kabalintunaan. Kagabi, ang anak na iyon ay plinano ang bawat hakbang para dalhin ako sa kamatayan. Lumabas ang isang stretcher mula sa emergency room. May puting kumot na nakatakip. Sa ilalim niyon, ang taong namatay kapalit ni Carlo. Sinundan ko ito ng tingin. Sino ang taong iyon? At bakit siya kailangang mamatay gabi? Hindi ako makatulog. Ang ilaw mula sa opisina ni Carlo ay bukas na naman. Gising siya. Malapit nang mag-alauna ng madaling araw, dahan-dahang nag-vibrate ang telepono ko.
Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman kung sino ang namatay kapalit ng asawa mo, bukas ng alas 7 ng umaga sa coffee shop sa tapat ng ospital. Mag-isa ka lang. Huwag mong sabihin sa kahit sino. Kinabahan ako. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Tinanggal ko ang mensahe. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi na takot ang nararamdaman ko, kundi isang malamig na pananabik. Alam kong simula bukas, hindi na lang ako ang biktima. Magsisimula na rin akong manghuli. Alas 5 ng umaga. Nagising ako. Tahimik akong bumangon para hindi maggising si Carlo. Lumabas ako ng mansyon. Sinabi ko kay Aling Nena na bibili lang ako ng almusal. Ang coffee shop sa tapat ng ospital ay maliit at halos walang tao. Pumili ako ng isang mesa sa sulok. Sakto alas 7, pagkaupo ko pa lang, isang lalaki ang umupo sa harapan ko. Mahigit 50 taong gulang. Payat. May matalas na tingin. Ikaw si Maria. Hindi ito tanong, tumango ako. Kayo po ang nagpadala ng mensahe. Dahan-dahan siyang naglabas ng isang litrato. Inilagay niya ito sa harap ko. Tiningnan ko. Halos huminto ang puso ko. Sa litrato, isang binatang lalaki na may sunog na mukha. Ngunit nakilala ko agad ang suot niyang damit. Iyon din ang damit na isinuot ni Carlo minsan sa isang business dinner. Ang lalaking namatay kahapon ay pamangkin ko, sabi niya. Ang pangalan niya ay Paolo. Hindi ako makapagsalita. Bakit suot ng pamangkin niyo ang damit ng asawa ko? Bakit siya ang nagmamaneho ng kotse niya? Nanginginig kong tanong. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dahil may nagbayad sa kanya para mamatay kapalit ng iba. Ang mga salitang iyon parang isang malamig na patalim. Sino? Tinitigan niya ako. Ang sarili mong asawa. Kahit handa na ako sa anumang bagay, ang marinig ito mula sa iba ay parang sinasaksak ang puso ko. Nakipagkita si Carlo sa pamangkin ko noong nakaraang linggo, patuloy niya. Marami siyang utang. Ipinangako ni Carlo na babayaran ang lahat kapalit ng isang trabaho. Magbihis tulad ng nasa litrato, magmaneho ng kotse ni Carlo, at magdulot ng aksidente sa Tagaytay. May pruweba po ba kayo? Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-play ng isang recording. Ang boses ni Carlo. Malinaw na malinaw. Nakikipagnegosasyon kay Paolo. Bakit niyo po ito ginagawa? Namula ang kanyang mga mata. Para hindi mamatay ng walang kabuluhan ang pamangkin ko. At para iligtas ka. Narinig ng pamangkin ko na kausap niya sa telepono ang babae. Hindi lang niya gustong pekehin ang sarili niyang kamatayan. Gusto ka rin niyang patayin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang buhay ni Paolo at ang buhay ko lahat ay magkakaugnay sa isang napakalamig na plano. Anong gusto niyong gawin ko? Makipagtulungan ka sa akin. Isuplong mo siya. Naibigay ko na ang mga ebidensya sa pulis, pero ang testimonya mo tungkol sa plano sa Tagaytay, tungkol sa babae iyon ang magiging susi. Tumango ako. Sige po. Umuwi ako. Sa almusal, mas naging maasikaso si Carlo kaysa dati. Bawat kilos niya, nagdudulot lang ng pagkasuklam, malapit ng magtanghali, dumating ang 2 pulis. Dala ang isang subwena. Kailangan po naming isama si Ginoong Carlo para linawin ang ilang detalye. Namutlas si Aling Nena. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Bakit niyo siya kukunin ulit? Tumingin si Carlo sa akin. Puno ng hinala ang kanyang mga mata. Nagsisimula na siyang magduda. Nang umalis na sila, tinanong ako ni Aling Nena, mahal mo pa ba si Carlo? Tumingin ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya noon. Pero ngayon gusto ko lang mabuhay. Pagkatapos, tumawag sa akin ang pulis. Kailangan ko raw pumunta sa istasyon.
Nagsinungaling ako kay Aling Nena na bibili ako ng bitamina. Sa interrogation room, nakaupo si Carlo sa kabilang panig ng mesa. Nang makita niya ako, nanigas ang kanyang mukha. Inilabas ko mula sa aking bag ang maliit na VC. Inilagay ko ito sa mesa. Ito ang audio file ng usapan. Mukasama ang babaeng iyon noong isang gabi. Nagbago ng tuluyan ang mukha ni Carlo. Tumayo siya. Anong sinasabi mo? Ikinonekta ng isang pulis ang EXB. Tumunog ang recording. Ang pamilyar at malamig na boses. Kapag namatay na siya, ang mansyon at lahat ng pera sa bangko ay magiging sayo na. Namutla si Carlo. Humigpit ang kanyang mga kamao. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa mensahe, sa usapan namin ng tiyuhin ni Paolo, hanggang sa recording ng kasunduan nila, sa bawat salita ko, lalong namumutla si Carlo. Sa huli, tumawa siya ng mapait. At mas pinaniniwalaan mo pa iyan kaysa sa sarili mong asawa? Tinitigan ko siya. Naniwala ako sa iyo hanggang sa narinig ko mismo sa sarili kong mga tainga na plinano mo ang pagkamatay ko. Tumahimik ang buong silid. Lumabas ako ng interrogation room. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Sa pasilyo, ang liwanag ng tanghali ay sumisilip sa bintana. Nakatayo ako roon ng matagal. Pakiramdam ko, kapuputol ko lang ng isang bahagi ng aking buhay. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay kay Carlo. Ang alam ko lang, sa sandaling inilagay ko ang EXP na iyon sa mesa, opisyal kong inilibing ang aming pagsasama. Kapalit na karapatang mabuhay. Nang makaalis ako sa presinto, pakiramdam ko ay parang may parte ng aking kaluluwa na iniwan ko roon. Sa labas, hapon na. Ang sikat ng araw ay humahaba na sa mga puno. Huminga ako ng malalim, tila kailangan kong matutong huminga muli pagkatapos ng lahat. Sa sandaling inilagay ko ang EXB na iyon sa mesa, opisyal kong inilibing ang aming pagsasama. Kapalit na karapatang mabuhay. Sumakay ako ng taxi pa uwi. Sa buong biyahe, blanko ang isip ko. Ang mga pamilyar na kalsada ay dumadaan lamang sa bintana, parang mga lumang pelikula. Ang daan na araw-araw naming tinatahak ni Carlo, papuntang trabaho, ang maliit na burol kung saan kami unang umupo sa kanyang motor, noong bagong kasal pa lang kami. Ang panaderya kung saan niya ako binilhan ng unang cake, para ipagdiwang ang pagdating ko sa pamilya. Lahat ng iyon parang napakalapit pa. Ngunit alam kong hindi na ito para sa akin. Bumukas ang pinto ng mansyon. Naghihintay si Aling Nena sa sala. Nang makapasok ako, bigla siyang tumayo. Nandito ka na, anak. Bakit ang tagal mo? At si Carlo, nasaan siya? Nanigas ako. Pinaghandaan ko na ang sandaling ito sa buong biyahe, ngunit nang harapin ko, parang may humigpit sa puso ko. Nasa presinto si Carlo, nay. Natigilan si Aling Nena. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Ulit? Hindi ba siya kinuha kaninang umaga? Bakit hindi pa siya nakakauwi? Yumuko ako. Hindi ko na kayang magsinungaling. Dahil may bago pong ebidensya ang pulis. Nakakulong po si Carlo pansamantala para sa investigasyon. Ang mga salitang nakakulong pansamantala ay parang kidlat. Umurong ng isang hakbang si Aling Nena. Kailangan niyang kumapit sa sofa para hindi bumagsak. Anong sinasabi mo? Pumasok si Mang Tonyo mula sa hardin. Nang marinig ang huling mga salita, natigilan siya. Nakakulong pansamantala? Anong ibig sabihin niyan? Naging mahirap huminga sa silid. Alam kong anuman ang sabihin ko, ito ay parang kutsilyo para sa pamilyang ito. Ngunit ang katotohanan ay kailangan ng lumabas. Dahan-dahan kong ikinuwento ang lahat. Mula nang marinig ko ang tawag ng gabing iyon. Ang recording. Ang pagkamatay ni Paolo kapalit ni Carlo. At ang investigasyon para sa tangkang pagpatay, sa bawat pangusap ko, lalong dumidilim ang mukha ni Mang Tonyo.
Si Aling Nena naman, lalong namumutla. Nang matapos ako, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Bumagsak si Mang Tonyo sa sofa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal siyang natahimik. Sa huli, nagsalita siya, ang kanyang boses ay paos. Kung gayon, gusto kanyang patayin? Tumango ako. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Opo, Tay. Kung hindi po dahil sa pagkamatay ni Paolo, ako po ang nasa stretcher na iyon. Si Aling Nena, napaiyak ng walang patid. Hindi na siya nagpapalo ng dibdib o nagtatawag sa langit tulad sa ospital. Binalot niya ang kanyang sarili sa kanyang sariling sakit. Diyos ko, baliw siya. Paano niya nagawa iyon sa sarili niyang asawa? Nag-angat ng ulo si Mang Tonyo. Tiningnan niya ako. Isang tingin ng sakit at pagkalungkot. Maria, humihingi ako ng tawad. Hindi ko siya napalaki ng maayos. Umiling ako. May bara sa lalamunan ko. Hindi niyo po kasalanan, Tay. Hindi ko rin po inakala na magiging ganito siya. Biglang nag-angat ng ulo si Aling Nena. Pula ang kanyang mga mata. Mahal mo pa ba siya, Maria? Ang tanong na iyon ay pumiga sa aking puso. Minahal ko si Carlo noong unang mga taon. Ang disenteng lalaking humahawak sa aking kamay. Ngunit ang lalaking nagtangka sa buhay ko, hindi ko na siya kayang tawagin pang pagmamahal. Yumuko ako. Totoo ang sagot ko. Mahal na mahal ko po siya noon. Pero ngayon gusto ko lang mabuhay. Muling bumagsak si Aling Nena. Hindi na siya makapagsalita. Kinagabihan, ang buong bahay ay tahimik. Wala nang yabag ni Carlo sa pasilyo. Wala nang boses niyang tumatawag sa akin. Tanging ang mga hikbi ni Mang Tonyo mula sa kanyang opisina at ang paminsan-minsang pag-iyak ni Aling Nena sa likod ng kanyang pinto. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisam. Isang malaking kawalan. Sa isang banda, isang pamilyang wasak dahil sa isang anak na nakakulong. Sa kabilang banda, ako, ang asawang nagtulak sa kanyang asawa sa bilangguan para iligtas ang sarili niyang buhay. Hindi ko alam kung sino ang mas nagdurusa. Ang alam ko lang, wala nang babalik sa dati. Malapit ng maghating gabi, dahan-dahang nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Si Carlo ay formal ng kinasuhan ng tangkang pagpatay at pagpapalit ng pagkakakilanlan sa isang aksidente. Magsisimula na ang mga proseso sa korte. Binasa ko ang mensahe. Nanginginig ang aking mga kamay. Kahit handa na ako, ang salitang kinasuhan ay masakit. Kinabukasan, tinawagan ulit ako para sa karagdagang testimonya. Nang makauwi ako, gabi na. Naabutan ko si Aling Nena sa sala. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit. Naisip ko, sisisihin niya ako. Kaiinisan niya ako. Ngunit hindi. Tiningnan niya lang ako. Ang boses niya ay paos. Mag-impact ka na. Nanlamig ako. Anong sinasabi niyo, Nay? Tumalikod siya, pinipigilan ang kanyang emosyon. Hindi na ito tahimik na lugar. Ikaw ang asawa ng isang lalaking hahatulan. Ikinuwento ko sa aking mga magulang ang pagbubuntis ko. Ang aking ina, umiyak. Hindi lang sa lungkot, kundi maihalong takot at tuwa. Hawak niya ang aking kamay ng mahigpit. Diyos ko, anak. Sa gitna ng lahat ng ito. Ang aking ama, matagal na natahimik. Nakaupo siya sa harap ko, nakatitig sa akin. Alam kong nag-iisip siya. Matagal siyang nag-isip. Pagkatapos, nagtanong siya, ang kanyang boses ay kalmado. Gusto mo bang panatilihin siya? Idinikit ko ang kamay ko sa aking tiyan. Doon, may maliit na pintig. May buhay na nagsisimula. Isang buhay na walang kasalanan. Opo, Tay. Wala siyang kasalanan. Tumango ang aking ama. Isang tango na puno ng pag-unawa. Kung gayon, tutulungan ka namin sa pagpapalaki sa kanya. Hindi ka mag-isa.
Sa mga salitang iyon, pakiramdam ko ay may bumigat sa aking kalooban na biglang gumaan. Hindi ako nag-iisa. May pamilya ako na handang dumamay. Ilang araw ang lumipas. Bumisita si Ana. Niyakap niya ako ng mahigpit sa aming bakuran. Maria, ang laki ng pagbabago mo. Pero mas malakas ka na. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko. Natigilan siya. Pagkatapos, umiti siya. Aba, may biyaya pa rin pala. Napakaswerte mo. Swerte ka na buhay ka pa. Magkatabi kaming nagkwentuhan, ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas. Ikinuwento ko ang aking mga plano. Kailangan kong magsimula ulit. Para sa akin. At para sa anak ko. Sa tulong ng aking mga magulang, nagbukas ako ng maliit na sari-sari store sa harap ng aming bahay. Hindi ito malaki. Hindi ito tulad ng mansyon. Ngunit sarili ko ito. Bawat piso na kinikita ko, pinagpawisan ko. Ito ang bagong simula ko. Para sa akin at sa aking magiging anak. Dumating ang araw ng paglilitis kay Carlo. Dumalo ako bilang biktima. Umuulan ng bahagya, tulad ng gabi nang umuwi ako. Hawak ni nanay ang kamay ko mula nang lumabas kami ng bahay. Ang kanyang kamay ay mainit at nanginginig, nagbibigay sa akin ng lakas. Huwag kang matakot, anak. Nandito kami. Ang bulwagan ng hukuman ay hindi malaki, ngunit para sa akin, ito ay isang malawak na espasyo. Sa kabilang bangko, nakita ko si Aling Nena at Mang Tonyo. Si Aling Nena ay tumanda ng husto. Halos puti na ang buhok niya. Yumuko ang kanyang likod. Nang makita niya ako, namula ang kanyang mga mata. Nagbigay ako ng bahagyang pagtango. Tumango rin siya. Pagkatapos, dinala si Carlo. Pinigil ko ang aking hininga. Ang lalaking dati ay matangkad at elegante, nakasuot ng mamahaling damit, ngayon ay nakasuot ng uniforme ng preso. Payat. Malalim ang mukha. Nang magtagpo ang aming mga mata, natigilan siya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabigla. Pagsisisi. At sa huli, isang malalim na kawalan ng pag-asa. Hindi ko inalis ang aking tingin. Tinitigan ko siya. Mas kalmado ako kaysa sa inaasahan ko. Nagsimula ang paglilitis. Inihain ang mga ebidensya. Ang recording. Ang testimonya ko. Ang testimonya ng tiyuhin ni Paolo. Ang mga ulat ng forensic. Ang huling pag-amin ni Carlo. Nang dumating ang huling pagkakataon niyang magsalita, tumayo siya. Nanginginig. Tiningnan niya muna ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Maria, humihingi ako ng tawad. 3 salita. Ngunit parang isang buong buhay ang nabasag. Hinayaan kong bulagin ako ng kasakiman. Hindi lang kita pinagtaksilan, gusto pa kitang patayin. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Hindi ako karapat-dapat na maging anak. Umiyak si Aling Nena. Ipinikit ni Mang Tonyo ang kanyang mga mata. Lumandas ang luha sa kanyang mukha. Lumingon si Carlo sa akin. Ang boses niya ay basag. Maria, hindi ako humihingi ng tawad. Hiling ko lang kung balang araw may anak ka. Natigilan siya. Alam niyang nahulaan ko. Pakiusap, ipaalam mo sa akin. Kahit minsan lang, hindi ako tumango. Hindi rin ako umiling. Tinitigan ko lang siya ng matagal. Sa sandaling iyon, wala nang galit. Wala nang pagmamahal. Isang malaking kawalan lang sa lugar kung saan siya naroon. Ang hatol ay ibinigay. Si Carlo ay sinentensyahan ng maraming taon sa bilangguan para sa sabwatan upang gumawa ng pagpatay, homicide, at pagpapalit ng pagkakakilanlan. Nang tumunog ang martilyo ng hukom, nakita kong bumagsak si Aling Nena sa balikat ni Mang Tonyo. Niyakap siya ni Mang Tonyo. Ang huling yakap ng 2 taong nawala ng haligi ng kanilang buhay, tumalikod ako.
Wala akong lakas para tumingin pa. Ang araw ng pirmahan namin ang papeles ng diborsyo ay maaraw. Walang salitang binitawan. Ilang pirma lang at opisyal na akong hindi niya asawa. Paglabas ko, inaakay siya ng isang gwardiya. Bigla siyang lumingon para tingnan ako sa huling pagkakataon. Sa kanyang mga mata, wala ng kalkulasyon. Wala ng banta. Tanging isang walang katapusang kalungkutan. Tumalikod ako bago pa man tumulo ang luha ko. Ilang araw pagkatapos, ipinanganak ko ang aking anak. Isang araw na umuulan ng malakas. Tulad ng gabi nang umuwi ako nang umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aking mga luha ay luha ng isang magiging ina. Nang marinig ko ang unang iyak sa delivery room, nabiyak ang puso ko. Sa tuwa at sakit. Isang anak. Pinangalanan ko siyang Gabriel, umaasa na siya ay magiging isang taong maliwanag ang pag-iisip sa buong buhay niya. Ilang araw pagkatapos, bumisita si Aling Nena at Mang Tonyo. Si Aling Nena, nanginginig, binuhat si Gabriel. Lumandas ang luha sa kanyang mga kamay. Hello, Apo. Ang lola mo ito. Hindi ko siya kinorek. Naintindihan ko na sa sandaling iyon, kailangan lang niyang tawaging lola. Hindi ko sinabi kay Carlo ang eksaktong petsa ng kapanganakan. Ipinakiusap ko lang kay Mang Tonyo na iparating ang isang mensahe. Ang iyong anak ay ipinanganak na. Malusog siya. Palalakihin ko siya upang maging mabuting tao. Hayaan natin ang natitirang bahagi ng ating buhay tulad nito. Hindi ko alam kung ano ang naisip ni Carlo nang matanggap ang balita. Ngunit alam kong ang buhay ko, simula sa sandaling iyon, ay lumipat na sa isang bagong pahina. Hindi na ako asawa ng kung sino man. Hindi na ako manugang ng isang malaking pamilya. Ako si Maria, isang ina. Dahan-dahan ang paglipas ng panahon, ngunit may kakaibang kapayapaan. Binuksan ko ang maliit na tindahan sa harap ng aming bahay, sapat para sa akin at kay Gabriel. Ang aking mga magulang, inalagaan ako ng buong puso. Si Ana ay madalas bumisita. Nagbibiro siya. Pagkatapos ng bagyo, sa wakas ay nakikita mo na ang araw. Ngumingiti lang ako, hinahaplos. Ang aking tiyan. Ang sikat ng araw na nararamdaman ko ngayon ay hindi nakakasilaw. Nagbibigay ito ng init. Sa mga sumunod na araw, ipinahayag ng pulisya na si Isabel, ang babaeng kausap ni Carlo sa telepono, ay nakatakas. Unti-unting nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay isang empleyado sa kumpanya ni Carlo, at ang kanilang lihim na relasyon ay tumagal ng mahigit 1 taon. Siya ang nagtulak kay Carlo na planuhin ang lahat. Mula sa kapalit na pagkamatay hanggang sa tangkang pagpatay sa akin sa Tagaytay. Nang marinig ko ito, natahimik ako. Kaya pala, sa loob ng mahigit 1 taon, habang ako ay nagpapagamot para magkaanak at tiniis ang mga puna ni Aling Nena, si Carlo ay namumuhay ng ibang buhay sa likuran ko. Si Mang Tonyo, paminsan-minsan ay bumibisita. Siya ay mas payat na ngayon. Ang kanyang likod ay mas nakayuko. Dala niya ang maliliit na regalo para kay Gabriel. Kukwentuhan niya ako tungkol kay Carlo. Masasabi kong nagbago siya. Hindi na yung Carlo na kilala ko. Nag-aaral daw siya sa loob ng kulungan. May mga bagong responsibilidad. Naramdaman ko ang bahagyang pagkabahala sa aking puso, ngunit wala nang galit. Wala na. Sinabi sa akin ni Mang Tonyo na gusto ni Carlo na malaman ang tungkol kay Gabriel. Ngunit nanatili akong may distansya. Sinabi ko kay Mang Tonyo, hindi ko na kinasusuklaman si Carlo, ngunit wala na rin akong nararamdaman para sa kanya. Isang hapon na umuulan, bumisita si Mang Tonyo. Huling bisita pala niya iyon. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bag ng mga laruan para kay Gabriel. Hindi ito para sa'yo, sabi niya, para ito sa kanya. Umupo kami. Matagal siyang nagsalita. Si Carlo, nagbabayad na sa kanyang mga kasalanan. Sa simula, nawalan siya ng pag-asa.
Ngunit nang malaman niyang ipinanganak na ang bata, tila nagsimula siyang mamuhay ng may higit na responsibilidad. Sumali siya sa isang workshop sa bilangguan. Sabi niya, kung sakaling makalaya siya balang araw, ang tanging hangarin niya ay malaman na ikaw at ang bata ay maayos. Nakatingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagmamahal ng isang ama. Huwag kang mag-alala, Tay. Aalagaan ko si Gabriel ng mabuti. Tumingin siya sa akin. Hindi ko ipipilit na patawarin mo siya. Siya mismo ang nagsara ng lahat ng pinto. Hiling ko lang, huwag mong paitin ang buhay mo sa pagkainis sa kanya. Tumango ako. Hindi ko na siya kinasusuklaman, Tay. Wala na lang akong nararamdaman para sa kanya. Nang umalis si Mang Tonyo, tumakbo si Gabriel at binigyan siya ng isang candy. Kunin mo, Lolo. Huminto si Mang Tonyo, yumuko at kinuha ang candy. Nagpasalamat siya. Ang kanyang nakayukong likod ay unti-unting nawala sa ulan. Ilang taon ang lumipas, namatay si Mang Tonyo. Binista ko siya sa ospital bago siya pumanaw. Sa aking isip, pinatawad ko siya. At humingi siya ng tawad sa akin. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa aming buhay. Maraming aral ang itinuro niya sa akin sa katahimikan niya. May mga ugnayan na, kahit naputol, ay nag-iiwan ng manipis na sinulid. Hindi para makabalik, kundi para lang alalahanin. Ang panahon ay lumipas. Si Gabriel ay lumaki. Isang umaga, 18 taon na ang nakalipas. Kinuha niya ang sobre na nasa mesa. Mama, nakapasok ako, sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, tumakbo ako palapit sa kanya. Mas nanginginig pa ang aking mga kamay kaysa sa kanya. Talaga? Opo, sa computer engineering. Niyakap ko siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak ako. Umiyak ako na parang bata, kinagabihan, nakaupo kami sa porch. Mama, gusto ko pong magtanong. Ano iyon, anak? Ano po ba ang aking ama? Natahimik ako ng matagal. Paano ko ipapaliwanag ang isang taong minahal ko ng buong puso, ngunit nagtangka rin sa buhay ko? Ang iyong ama. Siya ay ang taong pinagkakatiwalaan ko ng husto noon. Galit ka po ba sa kanya? Umiti ako ng bahagya. Dati. Ngayon, hindi na. Lumingon ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay parang Carlo noon. Gusto mo ba siyang makita? Tumango siya. Seryoso. Hindi ko po gustong sisihin ang kahit sino. Gusto ko lang po malaman kung saan ako nanggaling. Huminga ako ng malalim. Kung gusto mo, hindi kita pipigilan. Isang umaga na umuulan ng bahagya. Bumisita kami sa kulungan. Nang lumabas si Carlo, halos hindi ko siya nakilala. Mas payat siya. Nakayuko ang kanyang balikat. May mga kunot na sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya si Gabriel, sumaya ang kanyang mga mata. Kumusta po, Papa? Sabi ni Gabriel, yumuko ng bahagya. Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para umiyak si Carlo. Ang laki mo na. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Papa. Nakatayo ako sa likuran, pinapanood sila. Ang lahat ng galit at takot noong nakaraan ay tila malayo na, lumingon si Carlo sa akin. Maria, pinalaki mo ang isang kahangahangang anak. Tumango lang ako. Dahil anak ko siya. Bago kami umalis, nagpaalam si Gabriel. Hindi ko po alam kung ano ang ginawa niyo sa nakaraan, Papa. Ngunit sana mula ngayon ay subukan niyo pong mamuhay ng mas mahusay. Tumango si Carlo ng paulit-ulit, hindi makapigil sa pag-iyak. Ipinapangako ko. Sa daan pa uwi, sinabi sa akin ni Gabriel, Mama, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo piniling mamuhay ng ganito. Umiti ako sa kanya. Hindi mo ba ako sinisisi? Hindi po. Nagmamalaki po ako sa inyo. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng panginginig sa aking puso.
Akala ko, isa lang akong mapalad na nakaligtas. Ngunit para sa aking anak, ako ay isang ina na dapat ipagmalaki. At iyon ay sapat na para sa buong buhay. Nang ikasal si Gabriel kay Sarah, isang mabait na babae mula sa simpleng pamilya, isang simpleng kasal ang ginanap sa bakuran ng aming bahay. Si Aling Nena pumunta. Nanood siya mula sa isang sulok, tahimik. Sa seremonya, lumuhod si Gabriel sa harap ko. Mama, salamat po sa pagpapalaki sa akin para maging isang lalaki. Binuhat ko siya, tumutulo ang luha sa aking pisngi. Ang mamuhay ng marangal ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa akin. Isang taon pagkatapos, ipinanganak ang aking apo. Tumakbo si Gabriel pauwi, sumisigaw, Mama. Papa na ako. Binuhat ko ang sanggol sa aking mga kamay. Nanginginig. Ang buhay ay isang kakaibang bilog. Ako ay isang babaeng halos mapatay ng kanyang asawa. Nanganak ako ng mag-isa. At ngayon, hawak ko ang aking apo sa gitna ng tawanan at luha ng kaligayahan. Umupo ako sa porch. Nakaidlit si apo sa aking kandungan. Pinagmasdan ko ang paligid. Ang aking munting bahay. Ang sari-sari store. Ang mga puno na malapit ng mamunga, naalala ko ang lahat ng nangyari. Mula sa impyerno hanggang sa kapayapaan ngayon. Pakiramdam ko, nasa kapayapaan na ako. Ilang taon ang lumipas, lumabas si Carlo sa bilangguan. Sinabi sa akin ni Mang Tonyo na nagbukas siya ng maliit na car repair shop sa labas ng syudad. Namumuhay siya ng tahimik. Hindi na kami nagkita muli. May mga pagkikita na mas mabuting iwan na lang sa alaala. Ako si Maria. Nagmahal ako. Nagkamali ako. Muntik na akong mamatay. Nanganak ako na mailuha sa mata. Ngunit bumangon din ako. Nagpatuloy. At pinanatili ang liwanag para sa buong buhay na dumating pagkatapos, para sa mga magulang. Naalala ko si Aling Nena at Mang Tonyo. Ang kanilang mahigpit na pagmamahal. Ang kanilang pagnanais na magkaroon ako ng anak. Dati, inakala kong ito ay pagmamahal. Ngunit natuto ako na ang pagmamahal na may kasamang kontrol, ang pagmamahal na hindi nagbibigay ng kalayaan, ay maaaring makasakit. Ang pagnanais nilang magkaroon ng apo, kahit na nagmula sa puso, ay nagdulot ng hindi direktang presyon kay Carlo, na marahil ay nagtulak sa kanya na gawin ang mga kasinungalingan. Pero sa huli, natuto silang tumanggap. Humingi sila ng tawad. At minahal nila si Gabriel. Ang pag-unawa at paggalang, iyon ang tanging pundasyon para mapanatili ang isang pamilya. Hindi ang bulag na sakripisyo para sa mga anak. Si Carlo nawala ang lahat. Ang kanyang pera. Ang mansyon. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang kalayaan. Lahat dahil sa kanyang kasakiman. Ang kanyang pagkamakasarili ay sumira sa pinakamaganda niyang buhay. Si Gabriel naman, lumaki ng may pasasalamat. Naintindihan niya ang halaga ng katapatan. Ang halaga ng paggawa ng tama. Hindi niya kailanman inakala na ang pagmamahal ng kanyang ina ay isang bagay na basta lang ibibigay. Ang matuto siyang maging responsable, iyon ang pinakamahalagang aral. Para sa sangkatauhan sa modernong mundo. Ako ay naging biktima. Ngunit pinili kong hindi maging biktima habang buhay. Pinili ko ang matalinong paghihiganti, hindi ang bulag na galit. Hindi ko pinatay si Carlo. Hinayaan kong ang batas ang magparusa sa kanya. Ang aking kabutihan, nang tanggapin ko si Gabriel, nang payagan ko ang kanyang lolo't lola na bisitahin siya, ay nagkaroon ng halaga dahil inilagay ko ito sa tamang lugar. Hindi ako nanatiling tahimik. Kumilos ako. Iniligtas ko ang aking sarili. Ang buhay ay maaaring kumuha ng marami mula sa isang babae. Ang kanyang kabataan. Ang kanyang tiwala. Ang kanyang pag-aasawa. Ngunit hanggat may buhay siya. Hanggat may maliit na nilalang sa kanyang bisig. Palagi siyang makakapagsimulang muli.
At nagawa ko iyan. Nakahiga si Apo sa aking kandungan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pakiramdam ko, buo na ako. Hindi na ako natatakot sa gabi. Wala nang mga lihim na tawag na gumigising sa akin. Wala na ako sa malaki at malamig na mansyon. Nasa maliit at mainit akong bahay. May mga pilat na hindi nawawala, ngunit natututo kang mamuhay nang hindi na nasasaktan. Si Carlo ay isang pilat sa aking buhay. Ngunit si Gabriel siya ang init na bumabalot dito araw-araw. Lumabas ako ng impyerno sa sarili kong mga paa. At ngayon, naglalakad ako sa ibang landas. Walang karangyaan. Walang kayamanan. Ngunit doon, malaya akong maging isang ina. Maging isang tao. Ang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang desisyon ni Maria? May iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa sitwasyon niya? Ibahagi ang inyong iniisip sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos o nagpabaliktanaw sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng tilat. Ibahagi rin ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na alam ninyong maaantig din sa kwento ni Maria. At syempre, mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan para hindi mapalampas ang susunod na mga lihim na ilalabas. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod baka ikaw na ang maging bida sa Luha sa Katahimikan.